Medyo idilat naman natin ang mga mata natin. Huwag na tayo magpadala pa sa mga dila ng mga politiko, mga tapang ng mga politiko. Ang mga pamilyang Duterte, Soto at Padilla ay ilan sa mga prominenteng pamilya sa Pilipinas. Bawat isa ay may malaking kontribusyon sa politika, entertainment at public service. Kaya naman sa bidyong ito, ating kilalanin ang mga astig na tatay at lolo ng mga sikat na personalidad sa Pilipinas. Totoo nga ba na ang tatay ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Vicente Duterte ay kaibigan ng dating Pangulong Marcos Sr.? Malalaman din natin kung bakit pinatay ang tatay ni Robin Padilla na isa sa pinakatapat na politiko noong 1980s. At ano nga ba ang nagawa ng sigang lolo nila Senator Tito at Vic Soto sa Pilipinas? Number 1. Vicente Gonzales Duterte. Si Vicente ay pinanganak noong November 23, 1911 sa Northern Cebu. Ang kanyang ama ay si Facundo Buot Duterte at ang kanyang ina ay si Zoila Gonzales na taga Iloilo. Mayroon siyang 4 na kapatid at isang half-brother. Pinakasalan ni Vicente o mas kilala sa tawag na Nene o Teti si Soledad Roa na isa namang guro na kanyang nakilala sa Bureau of Public Schools. Biniyayaan sila ng 5 anak at isa rito ay ang ika-12 na presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Si Vicente Duterte ay isang lawyer at politician. Siya ay naging governor ng noong Unified Province of Davao mula 1959 hanggang 1965. Ayon sa isang interview ng dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Philstar Global, ang kanyang ama na si Vicente ay isang totoong tagahanga at taga-suporta ni Marcos, kaya tinawag niya itong Marcos Boy. Noong panahong tumakbo bilang presidente si Ferdinand Marcos Sr. ay tumalon ang lahat ng Mindanao governors papunta sa Liberal Party, maliban sa 2. Ito ay sina Bienvenido Ebarle na dating governor ng Zamboanga del Sur at ang tatay niyang si Vicente na sinuportahan si Marcos hanggang dulo. At ipinagmamalaki niya na sa usapan ng pagkakaibigan at katapatan ay naging isang malapit na kalyado ni Ferdinand Marcos Sr. ang kanyang ama hanggang sa kamatayan nito. Sinabi rin ng dating Pangulong Duterte na si Ferdinand Marcos Sr. pa rin ang pinakamahusay na pangulo ng bansa ayon sa kanya. Kaya niya raw ito nasabi dahil naroon siya nung panahon na iyon. Nagsilbi si Vicente Duterte bilang alkalde ng Danau, Cebu matapos siyang italaga sa posisyong iyon ni dating Pangulong Sergio Osmeña. Ang kanyang pamilya naman ay lumipat sa Davao noong 1949. Mula noong 1959 hanggang 1965, si Vicente Duterte naman ay nagsilbi bilang gobernador ng Davao. December 30, 1965, sa kanyang termino bilang governor, hinirang si Duterte bilang Secretary of Department of General Services ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. February 21, 1968, si Vicente Duterte ay bumagsak sa loob ng korte at namatay ng dahil sa heart failure. Number 2. Roy Bustamante Padilla. Si Roy Bustamante Padilla ay pinanganak sa Camarines Norte noong March 4, 1926. Siya ang ama ng batikang aktor at former senior board member ng probinsya ng Nueva Ecija na si Romel Padilla at mga aktor na sina Robin Padilla at Rustom Padilla na kilala ngayon bilang Bibi Gandang Hari. Hindi na rin nakakagulat na halos gwapo at magaganda talaga ang angkan ng mga Padilla. Mula pa sa lolo ng mga Padilla brothers, nagsimula ang pagiging isang politiko at aktor. Ang kanilang Lolo Jose Galvez Padilla Sr. o mas kilala sa tawag na Lolo Peping ay may screen name bilang Mario de Cordova. Si Lolo Peping ay nagsilbi bilang representative ng 1st District ng Bulacan noong 1919 hanggang 1928 at bilang governor naman noong 1928 hanggang 1931. At naging governor muli noong 1934 hanggang 1937. Habang ang anak naman nito na si Roy Bustamante Padilla ay nagsilbi sa Camarines Norte. Sinubukan din ni Robin Padilla na tumakbo bilang Vice Governor ng Nueva Ecija noong 1994 kung saan ang probinsya na kanyang pinagmulan. Ngunit sa kasamaang palad ay nauwi sa karahasan ang kanyang kandidatura na siyang naging dahilan ng pagkakakulong nila ng magkabilang panig.
Nabilanggo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa si Robin dahil sa kasong possession of illegal firearms. Ayon naman sa Inquirer, nasintensyahan si Robin ng maximum na 8 taong pagkakakulong. Ngunit matapos ang 4 na taon ay nakalaya siya matapos mabigyan ng dating Pangulong Ramos ng conditional pardon. Sa bilangguang ito nagsimula ang kanyang pagbabagong buhay na kung saan natagpuan niya ang relihiyong Islam at nagpa-convert taong 1996. Atin namang balikan si Roy Padilla. Si Roy Padilla ay 4 na beses naging mayor ng Bayside Town Jose Panganiban, SSS Commissioner, Vice Governor ng Camarines Norte, Representative ng Batasang Pambansa at Governor ng Camarines Norte. Kahit kailan ay hindi nakaranas ng pagkatalo si Roy Padilla sa kanyang mga kampanya. Ito ay dahil sa kanyang talino at galing sa pag-oorganisa na siyang naging dahilan para sa kanyang mga pagkapanalo. Nang siya ay tumakbo bilang Vice Governor, nanalo siya sa bawat presinto ng Camarines Norte na hindi pa nahihigitan hanggang sa ngayon. Kahit ang mga boto sa kanyang noong panahon na iyon ay mas mataas pa kaysa sa pinagsama-samang boto ng kanyang mga party mates. Kahit nang siya ay ma-assassinate at palitan ng kanyang anak na si Casimero Roy Aquino Padilla Jr. ay hindi pa rin natalo ang kanyang pulse record. Si Roy Jr. ay nanalo sa majority ng mahigit 20,000 na boto at nagpatuloy ng pag-ukit ng kanyang sariling record sa inspirasyon ng kanyang ama. Si Roy Sr. ang organizer at national president of National Mines and Allied Workers Union. Isa siyang sagisag ng labor unionism na may libo-libong miyembro. Karamihan ng mga ito ay galing sa industriya ng pagmimina sa buong bansa. Si Roy ay naging pangulo pagkaraan ng kanyang panunungkulan bilang Vice President ng Miners International Federation na nakabase sa England. Siya ay isang delegate ng Pilipinas sa International Labour Organization of the United Nations sa Geneva, Switzerland na kumakatawan sa labor. January 17, 1988, sa edad na 61, pinaslang si Roy Sr. ng gabi bago ang pambansang halalan sa Labo, Camarines Norte. Dahil sa kanyang serbisyo ay ipinangalan sa kanya ang isang parke sa bayan ng Jose Panganiban. Number 3. Vicente Yap Soto. Si Vicente Soto ay ang lolo ni Vic at Tito Soto. Si Vicente Yap Soto ay pinanganak sa Cebu noong April 18, 1877 kay Marcelino Soto at Pascuala Yap. Si Vicente ay nakapagtapos sa kursong Bachelor of Laws and Judicial Science at pumasa sa bar examination noong 1907. Si Vicente Soto ay miyembro ng Philippine Independent Church na kilala rin bilang Aglipayan Church. Dahil nakikita niyang ang pagiging independent sa Roman Catholic Church ay isang uri ng national pride. Ang dating Pangulong Marcos Sr. ay isa ring Aglipayan member. Taong 1902, nang unang pumasok sa politika si Soto nang tumakbo bilang Municipal Council sa Cebu at nanalo. Taong 1907, nang siya ay nanalo bilang mayor sa kabila ng kawalan ng kanyang presensya dahil sa kanyang pagkakasangkot sa kidnapping case na isinampa sa kanya ng kanyang kalaban. Napilitan siyang manatili sa Hong Kong at bumalik lamang sa bansa noong 1914. Taong 1922, nang siya ay mahalal bilang representative of the 2nd District of Cebu hanggang 1925. Taong 1937, siya ay tumakbo bilang governor sa Cebu, ngunit hindi siya pinala dito at natalo. November 1947, tumakbo siya bilang senador at nanalo. Nagsilbi naman siya bilang chairman of the Senate Committee on Finance hanggang 1950. Isa sa mga batas na kanyang naipasa ay ang Republic Act No. 53. Ito ay ang Press Freedom Law na kilala ngayon bilang SOTO Law. Ang batas na ito ay may layuning protektahan ang mga journalist mula sa sapilitang pagpangalan sa mga pinagkukuhaan nila ng mga balita. May 28, 1950, si Vicente Yap Soto ay binawian ng buhay sa edad na 73. Si Vicente ay kinikilala ng mga kasamahan niya sa Senado noon bilang recalcitrant principled Soto o sa ibang salita, masungit at matigas ang ulo. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa bidyong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba.
Paki-like na rin ang video kapag ito ay iyong nagustuhan. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.